Ang bawat patak ng tubig mula sa basang-basahan ay tila luhang bumabagsak sa malamig at maruming sahig ng mansyon. Sa madaling araw na yon habang ang buong mundo ay himbing pa sa pagkakatulog, si Laika ay nakaluhod na. Namamanhid ang mga kamay sa lamig ng tubig at sa tapang ng kemikal na panlinis. Si Laika ay isang dalagang may mga matang tila may dalang bigat sa buong mundo. Siyam na buwan na siyang naninilbihan sa pamilya Monteverde. Ang kanyang mga kuko ay itim na sa dumi, ang kanyang balat ay tuyot, at ang kanyang katawan ay payat na payat. Ngunit sa likod ng kanyang maputlang muka ay isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang bawat pag-alipusta sa kanya ay tinatanggap niya ng walang kibo. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil ito ang hamon na ibinigay niya sa kanyang sarili. Ang maranasan ng hirap na dinanas ng kanyang yumaong ina bago ito nakilala ng kanyang ama. Laika, nasaan ka na namang bata ka? Bingi ka ba? Ang boses ni Madam Victoria Monteverde ay tila matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Si Victoria ay isang babaeng nabubuhay sa luho, ngunit ang kanyang puso ay kasing tigas ng bato. Narito po ako, madam. Tinatapos ko lang po ang pagpupunas sa pasilyo. Mahinahong sagot ni Laika habang mabilis na tumatayo. Lumapit si Victoria. Ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay humahampas sa sahig. Tiningnan niya si Laika mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy suka ka na naman. At bakit may mantsa pa rin dito sa pader? Hindi ba kita binabayaran para gawin ang trabaho mo ng maayos? Pasensya na po, madam. Lilinisin ko pong muli. Ani ni Laika. Nananatiling nakayuko. Pasensya. Pagod na ako sa pasensya mo. Ang dumi-dumi ng bahay na to. Halika rito. Biglang hinablot ni Victoria ang braso ni Laika. Sa kabila ng pagiging payat, malakas ang kapit ng ginang. Kinaladkad niya ang dalaga patungo sa banyo ng master's bedroom. Madam, nasasaktan po ako. Pakiusap ni Laika. Ngunit tila bingi ang ginang sa kanyang hinaing. Nang makarating sila sa banyo, itinulak ni Victoria si Laika sa harap ng inidoro. Tingnan mo to. Sabi ko linisin mo ito ng maayos. Pero bakit parang hindi mo man lang ginalaw? Sigaw ni Victoria. Malinis po yan, madam. Kakadisinfect ko lang po kanina. Depensa ni Laika. Sumasagot ka pa? Ang lakas na ng loob mo ah. Dahil ba sa pinapakain kita rito, ay akala mo kapantay mo na kami? Galit na galit si Victoria. Ang kanyang muka ay namumula na sa puot. Sa gitna ng biglaang pagkakataon, tinawakan ni Victoria ang batok ni Laika at buong puwersang isinubsob ang muka ng dalaga sa loob ng inidoro. Ngayon, sabihin mo sa akin kung malinis yan. Amuyin mo. Lunukin mo ang dumi kung kailangan. Napasigaw si Laika. Ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa tubig. Kumakawag ang kanyang mga kamay. Sinusubukang kumawala. Ngunit ang bigat ng galit ni Victoria ay tila sapat na upang ibaon siya sa kahihiyan. Iyan ang nararapat sa isang hampas lupang katulad mo. Ani ni Victoria bago binitawan ang dalaga. Napaupo si Laika sa sahig ng banyo. Basang-basa ang muka at buhok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hapdi ng tubig na may halong kemikal. Ngunit sa halip na umiyak ng malakas, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang muka gamit ang laylayan ng kanyang maruming damit. Tapos na po ba kayo, madam? Mahinahon.
Ngunit may talim na tanong ni Laika. Nabigla si Victoria sa kalmado ng boses ng katulong. Ano? Wala ka man lang balak humingi ng tawad? Tapos na po ako sa paghingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko naman po kasalanan. Wika ni Laika habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang tindig ay nagbago. Mula sa pagiging tila isang alipin, naging tuwid at may otoridad ang kanyang bawat galaw. Ngayong araw na to, madam, natapos na rin ang pangako ko sa aking sarili. Anong pinagsasabi mong bata ka? Nabaliw ka na ba pagkatapos mong mahulog sa inidoro? Umalis ka sa harapan ko bago ko patawagin ang security. Sigaw ni Victoria. Hindi nyo na kailangan. Hindi nyo na kailangan tumawag pa. Ani ni Laika. Dahil ang mga taong hinahanap nyo ay narito na. Eksaktong pagkatapos sabihin yon ni Laika, narinig ang malakas na pagtunog ng doorbell ng mansyon. Sinundan ito ng boses ng asawa ni Victoria na si Don Alfonso. Victoria! Victoria! Bumaba ka rito! May napaka-importanteng bisita tayo! Sigaw ni Alfonso mula sa ibaba. Ang boses nito ay puno ng kaba at paggalang. Naguguluhan at galit pa rin. Tinititigan muna ni Victoria si Laika bago magmarcha pababa. Mag-ayos ka ng sarili mo, Laika. Mamaya ay itutuloy natin to. Sumunod si Laika sa likuran ni Victoria. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang saksi sa nakatakdang pagbagsak ng mapagmataas na ginang. Sa malawak na sala ng mga Monteverde, nakatayo ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng napakamahal na tuksido at may seryosong muka. Sa paligid niya ay 4 na lalaking nakasuot na tila mga bodyguards. Don Roberto Montesa, bulalas ni Victoria nang makita ang bisita. Agad na nagbago ang kanyang anyo, naging malambing at mapagkumbaba. Napakalaking karangalan po na bisitahin yung aming munting tahanan. Alfonso, bakit hindi mo sinabi na ang pinakamayamang tao sa bansa ang darating? Si Don Roberto Montesa ay ang bilyonaryong may-ari ng Montesa Group of Companies, ang kumpanyang nagbibigay ng lahat ng kontrata sa construction firm ni Alfonso. Sa isang salita lang ni Roberto, maaaring maging abo ang lahat ng yaman ng mga Monteverde. Hindi sumagot si Roberto. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dulo ng hagdan. Nasaan siya? Tanong ni Roberto. Ang boses ay malalim at puno ng emosyon. Sino po, Don Roberto? Ang inyong sekretarya? Tanong ni Alfonso. Eksaktong sandaling yon, lumitaw si Laika sa likuran ni Victoria. Ang kanyang buhok ay basa pa rin, ang kanyang damit ay marumi, at may bakas pa rin ng tubig sa kanyang muka. Laika, bakit ka nandito? Bumalik ka sa kusina. Sigaw ni Victoria, sabay baling kay Roberto. Pasensya na po, Don Roberto. Ang mga katulong talaga ngayon, walang modo. Haharap sa bisita ng ganito ang itsura. Ngunit sa gulat ng mag-asawang Monteverde, mabilis na lumakad si Don Roberto patungo kay Laika. Ang mga bodyguard ay agad na humawi para sa linya. Anak, bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Laika, anak ko. Napatulala si Victoria. Anak? Anong... Alfonso, anong ibig sabihin nito? Niyakap ni Roberto si Laika ng mahigpit. Hindi alintana ang dumi o amoy ng dalaga. Sapat na, Laika. 9 na buwan. Napatunayan mo na ang gusto mong patunayan. Hindi mo na kailangang magdusa pa ng ganito. Umiwalay si Laika sa yakap at tiningnan ang kanyang ama. Gusto ko lang malaman, Dad. Gusto ko lang maranasan kung paano
namuhay si Mama noon, kung paano siya minaltrato ng mundong ito bago mo siya nailigtas. Lumingon si Roberto sa mag-asawang Monteverde. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagmamahal para sa kanyang anak, ay naging kasing lamig na ng yelo. Anong nangyari sa mukha mo, Laika? Bakit ka basa? At bakit may amoy ng... Tanong ni Roberto. Bago pa makapagsalita si Laika, sumingit na si Victoria, nauutal at namumutla. Don, Roberto, isa lang po itong pagkakamali. Naglilinis lang po siya ng banyo at nadulas po siya. Tama, nadulas siya. Nadulas? Ani ni Laika habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Victoria. Hindi ba't isinubsob niyo ang mukha ko sa inidoro, madam? Hindi ba't sinabi niyo na lunukin ko ang dumi dahil doon ako nababagay? Nanlaki ang mga mata ni Alfonso. Victoria, totoo ba? Hindi, nagsisinungaling lang siya. Katulong lang siya, Alfonso. Bakit ka maniniwala sa kanya? Hysterical na sigaw ni Victoria. Katulong? Malamig na putol ni Roberto. Ang babaeng tinatrato mong parang basura ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Montesa Empire. Siya ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng mansyong ito. Siya ang may-ari ng bangkong nagpautang sa inyo para sa inyong negosyo. Literal na nanghina ang mga tuhod ni Victoria. Napaupo siya sa sofa. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding takot. Don Roberto, patawarin niyo po kami. Pakiusap ni Alfonso. Halos lumuhod na ito sa harap ng bilyonaryo. Hindi namin alam. Akala namin na isa lamang siyang ordinaryong aplikante mula sa probinsya. Dahil ba ordinaryong tao ay may karapatan na kayong babuyin? Tanong ni Laika. 9 na buwan ko kayong pinagsilbihan. Nakita ko kung paano nyo tapakan ng dignidad ng maliliit na tao. Hindi lang ako ang biktima nyo rito, pati na rin ang mga naunang katulong na pinalayas nyo nang walang bayad. Laika, please, anak. Pagmamakaawa ni Victoria, sinusubukang hawakan ang kamay ng dalaga. Nagbibiro lang ako kanina. Alam mo naman na mainit lang ang ulo ko. Binawi ni Laika ang kanyang kamay. Ang biro ay nakakapagpatawa, madam. Ang ginawa nyo ay nakakapanggaliiti ng pagkatao. Humarap si Roberto sa kanyang head of security. I-cancel lahat ng kontrata ng Montesa Construction sa Monteverde firm. Ngayon din. At tawagan ng legal team. Gusto ko ng full audit sa lahat ng ari-arian nila. Kung may makita kayong kahit katiting na butas, kasuhan sila. Opo, sir. Sagot ng security. Huwag, Don Roberto. Maawa po kayo sa amin. Mawawala ang lahat sa amin. Iyak ni Alfonso. Dapat nyo ring malaman. Dagdag ni Laika habang naglalakad patungo sa pinto. Nang bawat pang-aapi nyo sa akin ay nakarecord. May hidden camera sa banyo at sa bawat kanto ng bahay na ito ay konektado sa cloud server ng daddy. Natahimik ang buong sala. Ang tanging maririnig na lang, yang hikbi ni Victoria na ngayon ay natanto na ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang maarteng pamumuhay ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa kanyang sariling kalupitan. Bago lumabas, huminto si Laika sa tapat ng pintuan. Tiningnan niya ang mag-asawang Monteverde sa huling pagkakataon. Madam Victoria, sabi niyo kanina ay amoy suka ako. Siguro nga, pero mas gugustuhin ko ng amoy suka ang balat ko kaysa maging katulad niyo na amoy basura ang kaluluwa. Lumabas si Laika kasunod ang kanyang ama. Sa labas,
Naghihintay ang isang mahabang convoy ng mga itim na sasakyan. Ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision ay nakadungaw. Nagtataka kung bakit ang mahirap na katulong ng mga Monteverde ay pinagbubuksan ng pinto ang isang bilyonaryo. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni Roberto ang isang malinis na tuwalya at isang bote ng tubig sa kanyang anak. "Are you okay, Laika?" Tanong ni Roberto. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "I am now, Dad," sagot ni Laika habang pinupunasan ang kanyang muka. "Natutunan ko na ang kailangan kong matutunan. Nang tunay na yaman ay wala sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas, kundi sa kung paano maituring ang mga taong wala rito." "Anong gusto mong gawin sa kanila?" tanong ng kanyang ama. "Hayaan niyo silang maranasan ng mamuhay ng walang-wala. Hayaan niyo silang matutong maglaba, maglinis at magmakaawa para sa pagkain. Baka sakaling sa parang yon, mahanap nila ang kanilang nawalang pagkatao." Habang papalayo ang sasakyan, lumingon si Laika sa bintana. Nakita niya ang mansyon ng mga Monteverde, isang marangyang kulungan ng mga taong may maling prinsipyo. Sa wakas, ang bigat na daladala niya sa kanyang puso ay naglaho. Hindi na siya ang katulong na isinusubsob sa inidoro. Siya na muli si Laika Montesa, ang babaeng napatunayan na ang ginto, kahit ilubog sa putik, ay mananatiling ginto. At sa araw na yon, ang kwento ng mahirap na kasambahay ay naging isang alamat sa kanilang nayon at sa mundo ng negosyo. Isang paalala na ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapahiyas sa mga mapagmataas at pagtataas sa mga mapagkumbaba. Ang mga Monteverde, sa huli, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nag-a-apply ng trabaho sa isa sa mga kumpanya ni Laika. Ngunit sa halip na itaboy, tinanggap sila ni Laika sa isang kondisyon. Magsisimula sila sa pinakamababang posisyon bilang mga janitor upang doon nila matutunan ang tunay na kahulugan ng respeto at dignidad sa paggawa. Ang hustisya ay hindi laging tungkol sa paghihiganti. Minsan, ito ay tungkol sa pagtuturo sa iba ng aral na hindi nila natutunan sa gitna ng kanilang karangyaan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang nagtatapos ang aking istorya. At sana ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.